Pinutol ako ni Mira Cruz, alam kong nag-aalala si Paulo de Los sa akin. Akala pa naman ni Mira Cruz ay magmamatigas ako at sasabihing, sinong nag-aalala sa iyo, ngunit hindi ko inaasahan na tumango ako, diretsong umamin, nag-aalala ako sa iyo. Ang hindi inaasahang sagot na ito ay nagpatigil sa kanya, pagkatapos ay hindi mapigilan ang pagngiti ng gilid ng labi niya. Biglang ibinuka ni Mira Cruz ang dalawang braso, nagkunwaring gustong yamakap. Lumapit ako, marahan siyang niyakap. Sumandal ang ulo ni Mira Cruz sa dibdib ko, Paulo de Los, ang saya ko. Malambing din akong sumagot, boyfriend mo na ako, hindi ba normal lang na mag-alala ako sa iyo? Para siyang may biglang naalala, oo nga pala, normal lang. Boyfriend, kung gayon, pwede ba kitang halikan? Hindi ko pa man nasasabi ang pagsang-ayon ko nang marinig kong idinagdag ni Mira Cruz, medyo matagal siguro, pwede ba? Tumango ako. Agad yamakap si Mira Cruz sa leeg ko, tumingkayad. Isang kamay ko ang marahang humawak sa baba niya. Kumislap ang mga mata ni Mira Cruz, ang lamig ng kamay mo. Natawa ako, kung gayon, tulungan mo akong painitin. Hinawakan ng kamay ko ang batok niya, yumuko at hinalikan ang labi niya. Unti-unting tumaas ang temperatura sa labi namin. Nahihiyang pumikit si Mira Cruz, hindi talaga ng ahas magmulat ng mata. Mahina akong tumawa, sinubukang lumusab. Isang kamay ni Mira Cruz ang marahang humila sa akin, marahang ginamit ang lakas para hilahin ako papasok sa study room. Sumara ang pinto sa likuran. Marahan kong itinaas si Mira Cruz, direkta siyang inilagay sa gilid ng mesa. Bago pa siya magmulat ng mata, muli ko siyang hinalikan sa labi. Pakiramdam ko ay mamamaga na ang labi niya sa kahahalik ko, ngunit parang hindi pa rin ako makontento. Ang manatili sa iisang posisyon ay talagang hindi komportable. Hindi sinasadyang gumalaw ng kaunti si Mira Cruz. Bigla akong natauhan, napagtantong medyo nawalan ako ng kontrol, agad kong binitawan ang labi niya, pasensya na, masyado ba akong matagal humalik? Nahiya siya na halos isubsob na niya ang ulo sa dibdib, oh, okay lang. Nakaupo pa rin siya sa mesa. Gustong bumaba ni Mira Cruz, ngunit nasa harap niya ako. Marahan niyang itinulak ako, bumaba ang tingin niya, nakita ang isang lugar na hindi masabi. Isang tingin lang, agad niyang iniwas ang mata na parang nakuryente. Kalmado akong sumulyap, nang makita kong nahihiya siya ay ngumiti ako, walang anuman, huwag mong pansinin. Sa mga sandaling ito, ang tenga ni Mira Cruz ay sobrang pula na parang magdurugo. Matagal siyang nauutal at hindi makapagsalita. Marahan niya akong itinulak, umuwi ka na at matulog. Hinawakan ko ang kamay niya, pero may hindi pa ako nasasabi sa iyo. Lumitaw ang pag-asa sa mga mata ni Mira Cruz, kung gayon, sabay na tayong matulog. Nagulat ako, sabay matulog, hindi na kailangan. Uuwi pa rin ako mag-isa para matulog. Good night. Pagkasabi nito, tumalikod ako para tumakbo. Ngunit hinawakan ni Mira Cruz ang pulso ko. Muli siyang sumubsob sa mga bisig ko, Paulo de Los, talaga bang hindi mo i-consider na sabay tayong matulog? Ginamit ni Mira Cruz ang pisngi para marahang kumuskos sa dibdib ko. Umiling ako, hindi na kailangan, hindi na kailangan. Mahinang tumawa si Mira Cruz, biglang idinikit ang labi sa lalamunan ko. Ang init ay dumaan lang saglit sa kaagad umalis. Bahagyang nanigas ang katawan ko. Sa sumunod na segundo, binitawan ko si Mira Cruz, tinulungan siyang ayusin ang kwelyo, malambing ang itsura ng mukha, mauuna na akong umuwi, magpahinga ka na rin ng maaga. Namula ang mukha ni Mira Cruz. Halos patakbo akong bumalik sa kwarto ko, dumiretso sa banyo, at naligo ng malamig na tubig. Ang bahagi ng lalamunan ko ay parang may naiwan pang hininga ni Mira Cruz, na nagtulak sa aking mag-isip ng kung ano-ano. Pagkaalis ko, unti-unting nawala ang ngiti sa mukha ni Mira Cruz. Hiraplos niya ang sariling labi, ngumiti ang gilid ng labi niya. Isinara ang pinto ng study room. Bumalik si Mira Cruz sa kanyang kwarto, hinubad ang damit sa katawan. Kapansin-pansin ang puting benda sa kanyang hita. Gabi na siya umuwi ngayon dahil dumaan muna siya sa ospital bago umuwi,
para lang asikasuhin ang sugat sa hita. Sa party kagabi, talagang balak ni Mira Cruz na umalis ng maaga. Ngunit kahit gaano pa kaingat si Mira Cruz, napagplanuhan pa rin siya, nilagyan ng gamot. Nang mapansin niya ito, huli na ang lahat. Ngunit ayaw niyang mapagplanuhan. Ginamit ni Mira Cruz ang natitirang katinoan, kinuha ang fountain pen sa bulsa, isinaksak sa kanyang hita, saka mabilis na pumasok sa isang bakanteng kwarto, at nilock ang pinto. Isang beses ay hindi sapat, muling sinaksak ni Mira Cruz ang kanyang binti ng ilang beses pa, sa wakas ay napanatili niya ang kaunting katinoan saka tumawag kay Shaoli. Mabilis na dumating si Shaoli, dinala ang sugatang si Mira Cruz paalis. Nang magising si Mira Cruz, madaling araw na. Nang maisip na may nang-ahas na pagplanuhan siya, puno ng lamig ang mga mata ni Mira Cruz. Kinuha niya ang telepono, tinawagan si Shaoli, imbestigahan mong mabuti ang nangyari ngayong gabi. Sumagot si Shaoli, opo, CEO Bay. Pagkababa ng tawag, itinapon ni Mira Cruz ang telepono sa tabi, medyo pagod na hinilat ang pagitan ng kanyang mga kilay. Napunta ang tingin niya sa kwartong nakapatay ang ilaw sa tapat, matagal siyang natahimik. Kung ngayong gabi ay talagang nagawa niyang magkasala kay Paulo de Los, sobrang malulungkot siguro siya, di ba? Kinaumagahan, nagising ako na maaliwalas ang pakiramdam. Hindi sinasadyang napatingin ako sa direksyon ng kwarto ni Mira Cruz. Nakasara ang kurtina ng kwarto ni Mira Cruz, walang makita. Bumangon ako, naghilamos, kumain ng almusal, naghanda ng lumabas para pumasok sa trabaho. Karaniwang kasabay ko si Mira Cruz, ngunit ngayon ay wala siyang anino. Nakita ng driver na hindi ako sumasakay, napunta ang tingin niya sa bahay ng mga Cruz sa tabi. Isang nakakaunawang ngiti ang lumitaw sa mukha niya, gusto po bang hintayin ni Second Young Master si Miss Bai para sabay pumasok? Nang makitang nabasa ang nasa isip ko, medyo nahiya ako, hindi. Uminom ng marami si Mira kagabi, siguradong hindi pagising. Mauna na tayo. Pagkatapos ay tumingin ako sa direksyon ng bahay ng mga Cruz, sumakay ako sa kotse at umalis. Medyo na late ako sa paglabas ng bahay ngayon. Pagdating ko sa opisina, medyo marami ng tao, ngunit ang mga itsura nila ay napakakakaiba. Kumunat ang noo ko, ano na naman ang nangyari? Hindi naman siguro tungkol sa akin. Biglang may isang kasamahang lalaki na lumapit sa harap ko, Paulo de Los, alam mo ba? May malaking nangyari. Pinigilan ko siya, anong malaking nangyari? Itinuro ng kasamahang lalaki ang direksyon ng pwesto ni Leo Garcia. Misteryosong sinabi, may kinalaman kay Leo Garcia. Nagagalit si Manager Wang sa loob ng opisina ngayon. Nagulat ako, bigla kong naalala na kagabi ay nakita ko si Leo Garcia sa underground parking. Ang pag-uwi ko kasama ang kuya ko kagabi ay siguradong nakita ni Leo Garcia. Ayon sa ugali ni Leo Garcia, 80% na iisipin niyang ang pagpapahirap sa kanya ng kuya ko kahapon ay dahil sa akin. Hayaan mo na, kung anong gusto niyang isipin. Bago pa makapagpatuloy sa tsismis ang kasamahang lalaki, nakatayo na si Manager Wang sa pinto ng opisina, hindi maganda ang itsura ng mukha. Nang makita niya ako, seryoso ang tono niya, Paulo de Los, pumasok ka rin dito. Medyo nalilito ako, sumunod ako papasok sa opisina. Sumara ang pinto, nakaupo si Manager Wang sa likod ng mesa. Nakita ko si Leo Garcia na malungkot ang mukha, si Dennis de Los ay nakatayo sa tabi na may mapanghamak na itsura. Talagang medyo interesado ako. Seryosong nagsalita si Manager Wang, kompleto na kayo, sasabihin ko na. Pagkatapos ng internship period, sa inyong tatlo, 2 lang ang mananatiling regular. Malinaw na ang ibig sabihin ni Manager Wang, sa 3 intern, 2 lang ang Ait at Ira. Ibig sabihin ay may isang aalis. Kung sino ang huling aalis ay talagang palaisipan. Kumpara sa kalmado kong itsura, parehong kinakabahan sina Dennis de Los at Leo Garcia. Kung pag-uusapan ang kakayahan sa trabaho, inaamin nilang hindi sila kasing galing ko, kaya sa paningin nila, ako ang siguradong mananatili. Kung sino naman ang makakakuha ng huling pwesto, depende na sa diskarte nilang dalawa.
Pagkatapos sabihin ang pangunahing usapin, dinala ni Manager Wang ang paksa sa pangunahing issue. Sumandal siya sa likod ng upuan, seryoso ang mukha, wala akong pakialam kung anong estado nyo bago kayo pumasok sa kumpanya. Ngayong nasa ilalim ko na kayo, kailangan nyong sumunod sa mga patakaran ko. Walang special treatment dito. Ang ilan sa inyo ay dapat nang itigil ang mga maliliit na masamang balak, araw-araw ay hindi nagsisikap sa trabaho, dumadaan sa masasamang paraan. Napansin ko, habang sinasabi ni Manager Wang ang mga salitang ito, nagbago ang itsura ng mukha ni Leo Garcia. Ganito kagalit si Manager Wang, hindi kaya may kinalaman ito kay Manager Wang. Nang maisip ito, hindi ko mapigil ang maalala ang eksenang nakita ko dati sa opisina. Isang hindi kapani-pani walang hula ang nabuo sa isip ko, hindi kaya gusto na naman ni Leo Garcia. Napigilan ko ang pag-iisip ko, pilit kong hindi tiningnan ang itsura ng mukha ni Leo Garcia. Si Dennis De Los naman ay walang pakialam. Habang sinasabi ni Manager Wang ang mga salitang ito, pinandilatan niya si Leo Garcia, ang tingin na iyon ay sobrang mapanuya. Alam din ni Leo Garcia na siya ang pinapatamaan ni Manager Wang, hindi siya makatingala. Bumalik ang isip niya sa nakaraang gabi. Kagabi, nasa underground parking si Leo Garcia. Nakita niyang sumakay si Paulo De Los sa kotse ni Marco De Los, kaya nahulaan niyang may backer din si Paulo De Los. Ito ay nagparamdam kay Leo Garcia ng panganib. Kaya, hindi siya umuwi kundi sumakay ng elevator pabalik sa opisina. Sa mga sandaling iyon, umalis na ang lahat ng kasamahan, nakabukas pa ang ilaw sa opisina, halatang hindi pa umaalis si Manager Wang. Hindi nag-atubili si Leo Garcia, itinulak niya ang pinto ng opisina, pagkapasok ay direkta niyang nilock ang pinto. Gulat na tumingala si Manager Wang, nang makitang si Leo Garcia ito, lumitaw ang pagkabigla sa mukha niya. Leo Garcia, anong kailangan mo? Tumayo si Leo Garcia sa kinatatayuan, nag-alinlangan ng ilang segundo sa katila nagpasya na, nagsimulang habarin ang kanyang damit. Masyadong biglaan ang kilos na ito, takot na tumalon si Manager Wang mula sa upuan. Anong gagawin mo? Nanginginig ang mga daliri ni Leo Garcia. Unang beses niyang gumawa ng ganitong nakakahiyang bagay. Halatang kinakabahan din siya. Manager Wang, kailangan ko po talaga itong trabaho. Tulungan niyo po ako. Basta mapanatili niyo ako, hahayaan ko kayong tikman ako. Hindi naman po masama ang katawan ko, maganda rin ang kalusugan ko. Pagkasabi nito, halos hubad na ang damit sa katawan ni Leo Garcia. Hindi sinasadyang napatingin si Manager Wang sa kaagad tumalikod, seryosong sinabi, Leo Garcia, isuot mo ang damit mo. Ganito na ang nagawa ni Leo Garcia, sabihan siyang sumuko ngayon, iyon ay talagang imposible. Dahil hindi kusa si Manager Wang, siya na lang ang kusang kikilos. Diretsong sumugod si Leo Garcia papunta kay Manager Wang. Natakot si Manager Wang, Leo Garcia, binabalaan kita, isuot mo agad ang damit mo, kung hindi tatawag ako ng tao. Talagang wala ng ibang paraan si Leo Garcia, ganito na ang nagawa niya, susugal na lang siya. Nagsimula silang maghabulan ni Manager Wang sa loob ng opisina. Nang makita ni Manager Wang na walang epekto ang paulit-ulit niyang babala kay Leo Garcia, alam niyang desidido na itong mang-abuso sa kanya, kaya direkta siyang tumakbo palabas ng opisina. Gusto pang magmukhang disente ni Leo Garcia kaya hindi na siya ng ahas humabol. Ngunit ang gusto niyang umangat sa pamamagitan ng ganitong paraan ay nabigo na. Naisip ni Manager Wang ang muntik na niyang panggagahasa kagabi, ang mukha niya ay parang nakakain ng langaw. Ang pinahahalagahan ng kumpanya ay ang kakayahan ninyo, hindi ang background o kung ano-ano pa. Sa susunod na mangyari ulit ang ganitong bagay, huwag niyo akong sisisihin kung hindi ako magiging magalang. Pagkatapos magbigay ng babala si Manager Wang, pinalabas na niya kami. Pagkaalis namin, napaupo si Manager Wang sa upuan. Nang maisip ang nangyari kagabi, nakaramdam si Manager Wang ng pangingilabot. Pagkalabas ng opisina,
Malinaw kong nararamdaman ang mga tingin mula sa apat na sulok ng opisina na eksaktong nakatutok kay Leo Garcia. Suminghal ng malamig si Dennis De Los, bumalik sa pwesto niya. Wala rin akong balak makialam sa hindi ko naman problema. Paghakbang ko papunta sa pwesto ko, hinayla ng isang kamay ang manggas ko. Paglingon ko, kaharap ko ang mukha ni Leo Garcia na walang kakulay-kulay. Paulo De Los, pwede mo ba akong samahan sa banyo? Tatanggi na sana ako nang marinig kong nagmakaawa si Leo Garcia, parang awa mo na, Paulo De Los. Nag-isip ako sandali, sumunod pa rin ako kay Leo Garcia papunta sa banyo. Pagkaliko sa kanto, ang tanawin mula sa opisina ay tuluyang natakpan ng pader. Naramdaman kong parang nabunutan ng tinik si Leo Garcia. Kahit interesado ako, hindi ako nagtanong ng marami. Sunod-sunod kaming pumunta sa banyo. May naramdaman akong kakaiba, palihim kong pinindot ang recorder sa bulsa ko. Pagkapasok pa lang sa banyo, nilock na ni Leo Garcia ang pinto. Si Leo Garcia na naglalakad sa unahan ay biglang lumingon, lumuhad siya sa harap ko. Nagulat ako, mabilis akong umatras ng ilang hakbang, tiningnan siya ng may pag-iingat, bakit ka lumuluhod sa harap ko? Malungkot ang boses ni Leo Garcia, Paulo De Los, wala na akong ibang paraan. Talagang wala na akong ibang paraan. Pakiusap, tulungan mo ako. Hindi ako bumaba ng depensa. Pinanatili ko ang ligtas na distansya kay Leo Garcia. Anong problema mo? Nang makita ni Leo Garcia na nagtanong ako, inakala niyang may pagkakataon pa, kumislap ang pag-asa sa ilalim ng kanyang mga mata. Paulo De Los, pwede ka bang kusang mag-resign? Sa isang iglap, akala ko nagkamali ako ng dinig. Tiningnan ko siya, hindi makapaniwala ang itsura ng mukha ko. Leo Garcia, anong sinasabi mo? Maayos naman ang trabaho ko, bakit ako magre-resign? Nangatwiran pa si Leo Garcia, kilala mo si CEO De Los, tama? Huwag mong itanggi, kagabi nakita kitang sumakay sa kotse niya. Nakikita kong hindi simple ang pagkatao ni CEO De Los. Kahit umalis ka sa Cruz City, pwede ka namang magtrabaho sa kanya. Ganito ka ka-outstanding, siguradong maraming kumpanya ang gusto ka. Huwag mo nang agawan ang pagkakataong ito para maging regular, pwede ba? Halos matawa ako sa galit kay Leo Garcia. Dahil outstanding ako, kailangan ko siyang kawan. Nang makitang hindi ako umiimik, nagpatuloy si Leo Garcia sa pangungumbinsi. Tingnan mo, maganda ang pinag-aralan mo. Napakagaling din ang kakayahan mo sa trabaho. Saan ka man pumunta ay magniningning ka. Hindi tulad ko, kung mawawalan ako ng trabahong ito, hindi ako mabubuhay. Para maniwala akong sobrang miserable niya talaga, ikinwento niya sa akin ang sitwasyon ng pamilya niya. Mayroon siyang napakasamang pamilya, ama na adik sa alak, nambubugbog, sugarol, at ina na maagang namatay. Mahina siya, nag-aral siyang mabuti, nagtrabaho para kumita ng pera, gustong makaalis sa pamilyang ito. Nagsikap siyang mabuti, kaya mas magaling siya kaysa sa mga kasabayan niya, ngunit nakalimutan niya, sa mundo ay laging may mas magaling. Paulo De Los, parang awa mo na, ibigay mo na sa akin ang pagkakataong maging regular. Talagang hindi ko pwedeng mawala ang trabahong ito. Ganito ka ka-outstanding at kilala mo pa ang tulad ni CEO De Los, siguradong kaya mong. Walang emosyon ang boses ko, malamig at walang awang pinutol ko siya. Leo Garcia, anong karapatan mo? Natigilan si Leo Garcia, ano? Ngumisi ako ng malamig, sabi ko, anong karapatan mong sabihin sa aking iwanan ang trabahong ito? At anong karapatan mong isipin na kailangan kitang pakinggan? Dahil outstanding ako, dapat kitang kawan. Sino ka ba sa akin? Hindi ka nagsisikap tapos gusto mong hindi rin magsikap ang iba. Hindi mo ba nakikita kung gaano ka kawalan, Gia? Ang sunod-sunod kong tanong ay nagpamutla kay Leo Garcia. Tinawag niya ako sa banyo, lumuhad pa sa harap ko, dahil sigurado siyang kahit matigas ang bibig ko ay malambot naman ang puso ko. Basta kusang umalis ako, sila ni Dennis De Los ang magkakaroon ng pagkakataong maging regular. Ngunit hindi inaasahan ni Leo Garcia na ganito ako kawalang awa.
Kalmado kong tiningnan si Leo Garcia. Ang Leo Garcia sa harap ko ay mapagkunwari, peke, nakakadiri. Nakaawa ako dati sa ganitong tao, tinulungan ko pa siyang magsalita. Leo Garcia, hindi ako magre-resign sa trabaho. Kung gusto mong maging regular, gamitin mo ang sarili mong kakayahan. Ilagay mo sa tamang lugar ang mga masasamang balak mo, iyon ang pinakamabuti para sa iyo. Lalaki ka rin naman, hindi ka ba makakaisip ng paraan para ayusin ang problema? Pagkasabi nito, tumalikod ako at umalis. Bumalik ako sa pwesto ko, nagsimulang mag-focus sa trabaho. Hindi nagtagal, bumalik din si Leo Garcia, para siyang nababalot ng madilim na anino. Hindi ko siya tiningnan, nag-focus ako sa sarili kong trabaho. Natakot si Dennis De Los na maunahan siya ni Leo Garcia kaya nagsimula na rin siyang magseryoso sa trabaho. Ngunit dati siyang sanay sa pagiging petex, hindi talaga siya makapagseryoso ng matagal. Pagkatapos maging abala sandali, hindi na nakayanan ni Dennis De Los. Itinabi niya ang mga dokumento, nagsimulang mag-browse sa internet. Si Leo Garcia naman, pagbalik mula sa banyo, nakaupo lang sa pwesto niya at walang ginagawa. Tahimik lang siyang nakaupo doon. Hindi ko alam kung gaano katagal siyang nakaupo, lumingon siya at sinulyapan ako, malungkot ang tingin saka binawi ang masamang tingin sa mata niya, at nagsimulang magtrabaho. Sa oras ng tanghalian, pumunta ako sa kantin, kumuha ng isang serving ng pagkain, humanap ng sulok at umupo. Bigla akong nakarinig ng mga taong nag-uusap sa unahan, tungkol pa rin kay Mira Cruz ang nilalaman. Narinig nyo ba? Hindi daw pumasok si CEO Bay ngayon. Si CEO Bay na ganoon ka-workaholic, hindi pumasok ngayon. Totoo yan, narinig ko sa assistant ni CEO Bay. Sa tingin nyo bakit hindi pumasok si CEO Bay? May problema sa pamilya, may sakit, hindi ko na pinakinggan pa. Hindi pumasok si Mira Cruz. Agad kong kinuha ang cellphone ko para tingnan. Walang natanggap na mensahe mula kay Mira Cruz. Nag-isip ako sandali, nagpadala ng mensahe kay Mira Cruz, Mira, hindi ka ba pumasok sa kumpanya ngayon? Ilang minuto bago sumagot si Mira Cruz, oo, medyo masama ang pakiramdam ko kaya hindi ako pumasok. Bakit? Kumunat ang noo ko, hindi kaya dahil sa sobrang daming alak na nainom mo kagabi? Nagpatingin ka na ba sa doktor? Uminom ka na ba ng gamot? Kasabay nito, sa bahay ng mga Cruz, tiningnan ni Mira Cruz ang doktor na abala sa tabi ng kama, nagtatype ang mga daliri sa screen. Dumating na ang family doctor para tumingin, walang dapat ikabahala. Tinitingnan ng doktor ang sugat ni Mira Cruz, siguro ay dahil sa impeksyon sa sugat kaya nilanat. Maganda naman ang kondisyon, pag nawala ang lagnat ay okay na. Sa wakas ay nawala na ang pag-aalala sa mukha ni Mama Bay. Inihatid niya ang doktor saka bumalik sa kwarto ni Mira Cruz, nasugatan ka pala, hindi mo man lang sinabi. Ibinaba ni Mira Cruz ang telepono, may bahagyang ngiti sa mukha, Ma, okay lang ako, maliit na sugat lang. Hindi masaya si Mama Bay, anong maliit na sugat? Ganyan karaming sugat, ikaw talaga, bakit ganyan kabigat ang kamay mo? Nang palitan ng doktor ang benda, sumulyap si Mama Bay. Dapat sabihin na talagang malupit si Mira Cruz sa sarili, hindi mababaw ang mga sugat sa binti niya. Bamantong hininga si Mama Bay, sige na nga, malaki ka na, hindi na kita mapipigilan. Oo nga pala, alam ba ni Paulo De Los na nasugatan ka? Nawala ang ngiti ni Mira Cruz, seryosong umiling, Ma, huwag niyo pong sabihin kay Paulo De Los ang bagay na ito. Medyo nahiya ang mukha ni Mama Bay. Agad nakaramdam ng hindi maganda si Mira Cruz. Bakit po? Nag-alinlangan sandali si Mama Bay bago nagsalita, nasabi ko na kay Tita De Los mo ang tungkol sa pagkakasugat mo. Hindi ko lang alam kung sinabi na ni Tita De Los kay Paulo De Los. Kasabay nito, inilalagay ko ang tray ng pagkain sa designated area nang makatanggap ako ng mensahe mula sa tunay kong ina, Paulo De Los, nasugatan si Mira. Alam mo ba ang bagay na ito? Natigilan ako nang makita ang mensaheng pinadala ni Inay. Binuksan ko ulit ang chat box namin ni Mira Cruz. Kanina sinabi ni Mira Cruz na masama ang pakiramdam niya,
lumalabas na ito pala ang ibig sabihin. Balak ko sanang mag-text para tanungin si Mira Cruz ngunit sa huli ay hindi ko ipinadala ang tanong. Mabilis kong inilagay ang tray ng pagkain sa designated area saka nagmamadaling bumalik sa departamento, dumiretso sa opisina ni Manager Wang. Manager Wang. Nagulat si Manager Wang sa biglaang pagbukas ng pinto, nahulog ang strawberry cake sa kamay niya sa sahig. Sa sumunod na segundo, puno ng panghihinayang ang mukha niya, yung cake ko. Nakita ko ang eksenang ito at natigilan din sa kaagad yumuko para humingi ng paumanhin. Pasensya na po Manager Wang. Papalitan ko po kayo ng isa. Pagkasabi nito, ibinaling ko ang tingin mula kay Manager Wang pababa sa strawberry cake sa sahig. Nawala ang panghihinayang sa mukha ni Manager Wang, bumalik sa dati niyang nakangiting itsura, ngunit may bahid pa rin ng pagkahiya, hindi na kailangan. May kailangan ka ba sa akin? Muling napunta ang tingin ko kay Manager Wang, ganito po kasi Manager Wang, may kaunting emergency sa bahay, pwede po ba akong mag-leave ngayong hapon? Nadiskubre ko ang maliit na hilig ni Manager Wang, nahihiya siya dahil dito, kaya natural na gustong-gusto niyang mag-leave ako. Sige, half-day leave ba? Pumapayag ako. Tuwa ang mukha ko, muling yumuko kay Manager Wang. Salamat po Manager Wang, kung gayon, mauuna na po ako. Tumango si Manager Wang. Bago ako umalis, may naalala siya, agad niya akong tinawag pabalik, Paulo de Los, yung nangyari kanina, sana ay pwede mong. Mabilis akong nangako, huwag po kayong mag-alala Manager Wang, hindi ko po ipagsasabi kahit kanino. Nakahinga siya ng maluwag, mabuti naman kung ganun, mabuti naman. Kung may lakad ka, mauna ka na, okay lang. Pagkaalis sa opisina, inayos ko ang gamit ko, umalis sa kumpanya. Dahil nagmamadali akong umuwi, hindi ko na tinawagan ang driver ng bahay para sunduin ako kundi sumakay ng taxi pauwi. Pagkababa ng taxi, dumiretso ako sa bahay ng mga Cruz sa tabi. Narinig ng katulong ng mga Cruz ang doorbell at agad lumabas para buksan ang pinto. Nang makita niya akong nakatayo sa pinto, kumislap ang pagtataka sa mga mata ng katulong. Ito ang unang beses kong pumunta sa bahay ng mga Cruz, medyo naiilang ako, hahanapin ko po si Mira, nasa bahay po ba siya? Agad tumango ang katulong, pinapasok ako, opo, nasa kwarto po sa taas si ma'am. Tumango ako, sumunod sa turo ng katulong papunta sa kwarto ni Mira Cruz. Ipinaalala sa akin ng katulong, ayaw po ni ma'am na pumapasok kami. Second young Master de Los, kayo na lang po ang pumasok. Mabilis akong nagpasalamat, kung gayon, salamat. Pagkaalis ng katulong, huminga ako ng malalim, itinaas ang kamay para kumatok. Hindi nagtagal, may lumapit para buksan ang pinto. Nang makita ni Mama Bay na ako ang nakatayo sa pinto, lumitaw ang pagtataka sa mukha niya. Paulo de Los, hindi ba't nasa trabaho ka? Nang makita kong si Mama Bay ang nagbukas ng pinto, medyo nahiya ako, Tita Bay, narinig ko pong nasugatan si Mira kaya nag-leave ako pauwi. Kumusta po siya? Naalala ni Mama Bay ang anak na nakahiga sa kwarto, lumitaw ang pag-aalala sa mukha niya, walang malubha, medyo na-impeksyon lang ang sugat, nilanat ng kaunti. Agad akong nag-alalang nagtanong, nilanat. Kung gayon, pwede ko po ba siyang dalawin? Ngumiti si Mama Bay, syempre naman. Kapag nakita ka ni Mira, siguradong gagaling na ang kalahati ng sakit niya. Dahil sa biro na ito, medyo nahiya ako, sumunod ako kay Mama Bay papasok. Narinig na ni Mira Cruz sa kwarto ang boses ko, kaya nang makita niya akong lumitaw, hindi siya nagulat. Kumaway si Mira Cruz sa akin. Sinulyapan ko si Mama Bay, lumapit sa tabi ng kama. Pagkalapit ko pa lang ay hinayla na ako ni Mira Cruz sa tabi niya. Sumubsob siya sa mga bisig ko, bakit ka umuwi? Hindi sinasadyang sinulyapan ko si Mama Bay. Ang huli ay napakamapagmasid, nagkunwaring walang nakita, lumakad palabas, iniwan ang kwarto para sa aming dalawa ni Mira Cruz. Nang umalis na si Mama Bay, hindi na ako nakaramdam ng pagkailang. Medyo nagalit ako, pinitik ko ang ulo niya, nasugatan ka,
Bakit hindi mo sinabi sa akin? Alam ni Mira Cruz na pag-uwi ko ay siguradong tatanungin ko siya kaya ngumiti siya, maliit na sugat lang naman. Galit pa rin ako, maliit na sugat lang pero naimpeksyon pa, nilanat. Mira Cruz, ginagawa mo ba akong tanga? Nang makitang hindi umiimik si Mira Cruz, inalis ko ang kamay niyang nakayakap sa akin. Umupo kaharap niya, saan ka nasugatan? Patanjin. Gusto kong makita kung gaano kaliit ang maliit mong sugat. Narinig ito ni Mira Cruz, tinakpan ng kamay ang bibig, tinago ang ngiti sa gilid ng labi niya, talaga bang gustong makita ni Paulo de Los? Tiningnan ko siya, hindi tumatanggap ng pagtanggi, kailangang makita. Nakangiting sinabi ni Mira Cruz, yung sugat ay nasa lugar na hindi komportable para makita mo. Gusto pa rin bang makita ni Paulo de Los? Natigilan ako. Dahan-daang bumaba ang tingin ko sa ibabang bahagi ng katawan ni Mira Cruz. Agad akong natulala. Muling sumiksik si Mira Cruz sa mga bisig ko. Anong iniisip mo? Nasugatan ako sa hita. Hindi komportable para makita mo. Pero, nagpatuloy akong magtanong, pero ano? Isang mapanuksong ngiti ang lumitaw kay Mira Cruz. Pero kung mapilit si Paulo de Los, hindi naman sa hindi ako pwedeng magsakripisyo ng kaunti. Tutal, sa hinaharap ay kailangan mo rin namang makita. Pagkasabi nito, akmang hahawiin na ni Mira Cruz ang kumot para ipakita sa akin ang sugat sa hita. Agad akong tumalikod, Mira Cruz, tumigil ka na. Hindi ko natitingnan. Naghintay ako ng matagal, wala akong narinig na ingay, nag-aalangang lumingon, puno ng ngiti ang mukha ni Mira Cruz. Nang mapagtantong naloko ako, medyo nainis ako. Pinitik ko ang noo niya, ang galing mo, niloko mo na naman ako. Mahinang tumawa si Mira Cruz, hindi kita niloloko. Gusto mong makita, tatawa ako ngayon. Mabilis kong hinawakan ang dalawang kamay niya, hindi pwede, hindi ko natitingnan. Ngumiti ang gilid ng labi ni Mira Cruz na may pang-aakit, talaga bang hindi titingnan ni Paulo de Los? Hindi naman masama ang katawan ko, talaga bang ayaw mong makita? Medyo natukso ako sa sinabi niya, napakawalan Gia. Napalunok ako, ngunit tumanggi pa rin, sige na, hindi ako nagmamadali. Nakita ni Mira Cruz na natigilan muna siya sa kamalambing na ngumiti, hindi nagmamadali, marami pa tayong oras. Pakiramdam ko ay may ibang kahulugan ang sinabi ni Mira Cruz ngunit hindi ko maintindihan. Bigla akong nagsalita, kung gayon, kagabi ka pa nasugatan, tama? Bigla akong nagsalita tapos naalala ko ang amoy ng alkohol na naamoy ko sa kanya kagabi. Kagabi ay pinamula ako ni Mira Cruz sa hiya, kumakabog ang puso ko, nakalimutan ko na ang bagay na ito. Ngayon pag-isip ulit, marami akong pinalampas na detalye kagabi. Halimbawa, si Mira Cruz na likas na malakas uminom ay umuwing parang lasing, ngunit napakahina ng amoy ng alak sa kanya. Kagabi ay nasugatan na pala si Mira Cruz, ngunit hindi ko man lang napansin. Lumitaw ang pagkakasala sa mukha ko. Hinawakan ni Mira Cruz ang kamay ko, talagang maliit na sugat lang, nakuha ko sa party kagabi. Hindi ko sinabi sa iyo para hindi ka mag-alala. Tiningnan ko siya, walang emosyon ang tono ko, kung gayon, sa tingin mo ba kapag nangyari na saka ko lang nalaman ay hindi na ako mag-aalala? Sa ilalim ng mapanuring tingin ko, unang yumuko si Mira Cruz, ako ang nagkamali ngayon, sa susunod hindi ko na uulitin. Nagkagat-labi ako, maingat na nagtanong, kung gayon, pwede mo bang sabihin sa akin kung paano ka nasugatan? Matagal akong tiningnan ni Mira Cruz, bamantong hininga, walang magawang ikinwento sa akin ang buong katotohanan. Dati pa ay narinig ko ng may mga lalaking para makakapit sa mayaman ay gagawin ang lahat ng paraan, hindi ko inaasahan na mangyayari ito kay Mira Cruz. Tiningnan ko siya, dahil sa biglaang bugso ng damdamin ay naitanong ko, kung gayon, kayong mga tagapagmana ng mayayamang pamilya, hindi ba kayo sinasanay sa kakayahang labanan ang epekto ng gamot mula pagkabata? Narinig ito ni Mira Cruz, bihira siyang matigilan. Matagal bago siya nakareact, lalong lumawak ang ngiti sa gilid ng labi niya. Nang makita ko ang itsura niyang iyon, alam kong mali ang nasabi ko. Sa madaling salita,
Mira Cruz, kalimutan mo na agad ang sinabi ko kanina, narinig mo ba? Nang makita kong nagpapaliwanag ako, lalo lang naramdaman ni Mira Cruz ang pagkaantig. Sumubsob siya sa mga bisig ko, kung gusto mong kalimutan ko ang nangyari kanina, may isang paraan, gusto mong subukan. Pinigilan ko siya, anong paraan? Sa sumunod na sandali, tumingala si Mira Cruz mula sa mga bisig ko, hinalikan ang labi ko. Bahagyang nang inig ang puso ko, pinigilan ko lang sandali saka hinawakan ng kamay ang batok niya, pinalalim ang halik na ito. Nagpatuloy ang halikan. Itinulak ko si Mira Cruz diretso sa kama. Magsasalita na sana ako, nang yakapin niya ang leeg ko, hinalikan ulit. Ang babaeng nasa ilalim ko ay lalong uminit. Basag na boses ni Mira Cruz ang narinig, Paulo de Los. Nagpabalik ito sa akin sa katinoan. Dahan-dahan kong minulat ang mga mata, tiningnan si Mira Cruz na nasa ilalim ko. Ang halimaw sa puso ko ay nagising ngunit pilit kong pinigilan. Umikot ako, humiga sa tabi niya, inilagay ang braso para yakapin siya, hayaan mo lang akong yakapin ka ng ganito. Gusto kong samahan kang magpahinga sandali, pwede ba? Naisip kong nilalagnat pa rin si Mira Cruz, siguradong hindi siya komportable. Nakita ni Mira Cruz na bigla akong huminto, medyo hindi siya nasiyahan. Nang marinig niya ang mga salitang ito, bahagyang ngumiti ang gilid ng labi niya. Tumango siya saka pumikit, mukhang hindi nga talaga maganda ang pakiramdam niya. Mabilis na nakatulog si Mira Cruz, at pagkatapos matulog, laging nakakunot ang magaganda niyang kilay. Hindi ako nang ahas gumalaw, yakap si Mira Cruz sa mga bisig ko. Ang init mula sa katawan ni Mira Cruz ay lumipat sa akin. Medyo mainit ako ngunit hindi rin ako gumalaw. Noong una ay hindi ako inaantok, ngunit sa katagalan ng paghiga, biglang bumigat ang talukap ng mga mata ko, nakatulog na rin ako. Pagkaalis ni Mama Bay sa kwarto ni Mira Cruz ay umupo siya sa sala at naghintay. Kalahating araw na at hindi pa ako bumababa, lalong lumawak ang ngiti sa gilid ng labi niya. Pinagsabihan niya ang katulong na huwag umakyat sa taas para manggulo saka bumalik sa sarili niyang kwarto. Nang magising ako ulit, madilim na sa labas. Hindi sinasadyang napatingin ako kay Mira Cruz. Sakto namang nagmulat ng mata si Mira Cruz, nagtama ang aming mga mata. Iniwas ko ang tingin, umupo. Biglang may naalala, lumingon at ipinatong ang kamay sa noo niya. Mukhang wala na siyang lagnat. Mira, may nararamdaman ka bang hindi maganda? Umiling si Mira Cruz. Nakahinga ako ng maluwag, mabuti naman kung ganun. Kung okay ka na, mauuna na akong umalis. Tiningnan ni Mira Cruz ang oras, sakto namang oras na ng uwian ko. Tumango siya, sige, umuwi ka na. Bumaba ako sa kama, inayos ang damit sa katawan ko, siniguradong walang makikitang kakaiba bago umalis sa kwarto ni Mira Cruz. Ang driver na papunta na sana sa kumpanya para sunduin ako, pagtingala ay nakita niya akong lumalabas mula sa katabing bahay, young master. Medyo nahiya ang mukha ko, maaga akong umuwi ngayon kaya nakauwi na. Walang sinabi ang driver, napunta ang tingin niya sa gate ng bahay ng mga Cruz sa likod ko. Kinamot ko ang ilong ko, narinig kong may sakit si Mira, dinalaw ko siya. Naintindihan ng driver, hindi na nag-isip pa ng malalim. Natakot akong baka kung ano pang masabi ko kaya direkta na akong tumalikod pa uwi sa bahay ng mga De Los. Pagkapasok ko pa lang sa pinto ay nakita ko si ate na naghahandang lumabas. Agad akong nagsalita, ate. Saan ka pupunta? Tumango si ate, narinig kong nasugatan si Mira, dadalawin ko siya. Para akong may iniisip, ganun ba? Dahil sa reaksyon ko, napatigil si ate. Nagtataka siyang tumingin sa akin, Paulo de Los, hindi ka ba nag-aalala? Nang mapagtanto kong masyadong kalmado ang reaksyon ko, mabilis kong binago ang itsura ng mukha ko, nag-aalala. Siyempre nag-aalala ako, kaya lang, nakausap ko na siya sa telepono kanina kaya hindi na ako masyadong nag-aalala. Tumango si ate, kung gayon, gusto mong sumama sa akin. Nagningning ang mga mata ko, pwede ba? Mahinang sinabi ni ate, huwag na, bumalik ka na sa kwarto at magpahinga.
Siguradong hindi naman malubha ang sugat ni Mira Cruz. Pagkasabi nito ay tumakbo siya paalis. Hindi pa ako nakakapagsalita, nawala na si Clara de Los. Tinitigan ko ang walang taong pintuan, Bamulong, bakit kailangang tumakbo ng ganon kabilis? Talagang mabilis tumakbo si Clara de Los. Tumakbo siya ng diretso sa katabing bahay. Binuksan siya ng pinto ng katulong ng mga Cruz. Dahil sa relasyon ni na Clara de Los at Mira Cruz, pwede siyang dumiretso sa taas para hanapin ang tao. Bago pumasok si Clara de Los, nagkunwari siyang kumatok ng 2 beses, tapos hindi na hinintay ang sasabihin ng nasa loob, itinulak na niya ang pinto papasok. Mira Cruz, dinalaw kita. Pagpasok sa kwarto, walang tao, wala si Mira Cruz doon, ngunit mula sa banyo ay may maririnig na tunog ng tubig. Alam niyang naliligo si Mira Cruz, kaya casual na umupo si Clara de Los sa tabi at naghintay. Hindi nagtagal, lumabas si Mira Cruz. Nang makita niya si Clara de Los, hindi nagulat ang mukha niya. Sa harap niya ay pumasok siya sa walk-in closet. Hindi nagtagal, maayos na ang pananamit ng lumabas. Dumiretso siya sa study room sa tabi. Sumunod din si Clara de Los, dumiretso sa malaking bintana ng study room. Ang pinto na papunta sa kwarto ng kapatid niya ay nakasara ngayon. Tinukso ni Clara de Los si Mira Cruz, madalas kang tumatakas dito papunta sa kwarto ng kapatid ko, no? Nakaupo si Mira Cruz sa likod ng mesa, nang marinig ito ay tumingala siya sa kanya, isang makahulugang ngiti ang sumilay sa gilid ng labi niya. Sa tingin mo? Sumimangot si Clara de Los, kahit na engaged na kayo ni Paulo de Los mula pagkabata, bago kayo ikasal, sana ay magkaroon kayo ng distansya. Naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Nakapatong ang 2 kamay ni Mira Cruz sa mesa, medyo walang magawa, sa mata mo, ganoon ba ako kadesperada? Puno ng hindi masabing itsura ang mukha ni Clara de Los, kung dati, 100% kong masasabi na hindi ka ganyan. Pero ngayon, sa tingin ko, oo. Puno ng hindi masabi ang mukha ni Mira Cruz. Sige na, kung sa tingin mo ay ganoon akong tao, edi sa tingin ko ay maaga kitang bibigyan ng pamangkin. Mabilis na humingi ng tawad si Clara de Los, tigil, tigil, tigil. Nagkamali ako. Hindi ka ganyan, hindi ka ganyan. Malinis ang puso mo. Ayoko pang maging tita ng maaga. Pakiusap, patawarin mo ako. Nakita ni Clara de Los na ganito, walang magawang ngumiti si Mira Cruz. Sige na, biro lang. Kami ni Paulo de Los ay may limitasyon. Nakahinga ng maluwag si Clara de Los. Hindi niya napansin na kumislap ang isang emosyon sa ilalim ng mga mata ni Mira Cruz. Nag-usap ang dalawa, napunta ang usapan sa dahilan ng pagkakasugat ni Mira Cruz. Sina Mira Cruz at Clara de Los ay magkaibigan mula pagkabata, parehong alam ang mga maruruming paraan para makakapit sa mayaman. Ikinwento ni Mira Cruz ang lahat kay Clara de Los. Puno ng hindi makapaniwalang itsura ang mukha ni Clara de Los, sinasabi mong may naglagay ng gamot sa iyo noong gabing iyon. Seryoso ang mukha ni Mira Cruz, napansin ko agad ang kakaiba kaya humanap ako ng kwarto para manatiling gising. Sinaksak ko ang hita ko. Hindi na kailangang tingnan ang sugat ni Mira Cruz, alam na ni Clara de Los na siguradong malalim ito. Kilalang kilala niya ang kanyang kababata, naiintindihan din niya ang dahilan kung bakit ito ginawa ni Mira Cruz, kawawa ka naman. Dahil kay Paulo de Los kaya mo nagawang saktan ang sarili mo ng ganito kalupit, tama ba? Hindi sinang-ayunan o tinanggihan ni Mira Cruz, tumingala siya. Bahagyang ngumiti ang gilid ng labi, ayokong makita siyang madismaya. Nakita ito ni Clara de Los, nagpatuloy sa pagtatanong, nahanap na ba ang naglagay ng gamot? Umiling si Mira Cruz, yung lugar kung saan ako nilagyan ng gamot ay walang CCTV, hindi alam kung sino ang gumawa. Naiinis na tumikim si Clara de Los. Pinakaayaw niya ang mga ganitong maruruming paraan, lalo na kung ang target ay ang kanyang kababata. Yung mga dumalo sa party noong araw na iyon, na-check na ba lahat? Tumango si Mira Cruz, na-check na, walang nakitang kainahinala. Hinimas-himas ni Clara de Los ang baba niya, matagal nag-isip bago nagsalita,
hindi kaya umalis na ng maaga. Mabilis niyang itinanggi ang ideyang ito. Ang naglagay ng gamot ay si Mira Cruz ang target, kaya hanggat hindi pa niya nakakamit ang layunin, hindi siya maaaring umalis ng maaga. Kinaumagahan, sinadya kong gumising ng kalahating oras na mas maaga, palihim na pumunta sa kwarto ni Mira Cruz para tingnan siya. Nang makumpirmang okay na si Mira Cruz, saka lang ako napanatag at lumabas para pumasok sa trabaho. Medyo traffic ngayon, halos sakto ako sa oras pagdating sa opisina. Pagdating ko pa lang sa opisina ay nakita ko ng puno ng tao ang pwesto sa tabi ko, paminsan-minsan pa ay may maririnig na paghanga. Lumapit ako ngunit hinaranggan ako ng mga kasamahan sa labas, hindi talaga makapasok. Interesado akong nagtanong, anong nangyayari? Isang kasamahang babae ang nakarinig, lumingon at sinulyapan ako saka nakipagtsismisan sa akin, Paulo de Los, hindi mo pa alam. Kanina may nagdala ng pagkain para kay Dennis de Los. Medyo nagulat ako, nagdala ng pagkain. Kung nagdala lang ng pagkain, kailangan bang ganito ka-excited ang mga taong ito? Nang sa wakas ay nakita ko ng malinaw ang mga pagkaing iyon, naintindihan ko kung bakit sila nagulat. Isang buong mesa ng mga pagkain, halos sakupin na ang buong pwesto ko, napakarami at mukhang masasarap. Nakita ako ni Dennis de Los, mayabang, Paulo de Los, pasensya na, yung lunch na dinala ng fiancé ko ay natakpan na ang buong pwesto mo. Hi, sinabi ko na sa kanya na huwag nang gumastos ng ganito pero hindi siya nakinig, wala rin akong magawa. Peke akong ngumiti, tiningnan siya, sa totoo lang, napakasimple lang naman, itapon mo lang ay may paraan na. Gusto sanang magyabang ni Dennis de Los. Ngunit hindi niya inaasahan na hindi ako sumusunod sa karaniwang takbo ng usapan. Napahiya ako ni Dennis de Los, kumaibot-kibot ang ugat sa noo niya. Tamad akong tumingin sa kanya, napunta ang tingin ko sa mesang puno ng pagkain, yung gamit mo na nakalagay sa pwesto ko, hinihintay mo bang tulungan kitang itapon? Natakot si Dennis de Los na itapon ko ang mga gamit niya kaya lumapit siya. Hirap na niyakap ang pagkain at inilagay sa tabi ng pwesto niya. Walang pakialam akong nagkibit-balikat, umupo at sinimulan ang trabaho ko ngayon. Kahit napahiya si Dennis de Los, ang mesang puno ng pagkain ay nagbigay sa kanya ng karangalan ngayon, kaya nagmamayabang siya. Ngunit ang magandang mood ni Dennis de Los ay hindi nagtagal. Masyadong kapansin-pansin ang mesang puno ng pagkain. Pagkapasok pa lang ni Manager Wang sa sales office ay tinakpan niya ang ilong, tapos nakita niya ang mesang puno ng pagkain sa tabi ng pwesto ni Dennis de Los. Ang ngiti sa mukha ni Manager Wang ay naging pag-iingat din, Dennis de Los, sa iyo ba ang mga pagkaing ito? Puno ng pagmamalaki ang mukha ni Dennis de Los, opo Manager Wang, ito po ang pinadala ng fiancé ko. Gusto niyo rin po bang kumain? Agad dumilim ang mukha ni Manager Wang, bahagyang naningkit ang mga mata, kung gayon, itong bagay na ito ay mananatili sa opisina buong araw. Tumango si Dennis de Los, wala pong magagawa Manager Wang, sobrang dami, hindi ko maubos. Gusto niyo pong tikman. Pagkasabi nito, iniabot niya ang isang serving ng seafood. Umatras ng ilang hakbang si Manager Wang. Sa wakas ay napansin ni Dennis de Los ang kakaiba. Nagtataka siyang tumingin kay Manager Wang, Manager Wang. Kumunat ang noo ni Manager Wang, bilang head ng department, inuutusan kitang dalhin agad ang mga pagkaing ito palabas. Puno ng hindi pagpayag ang mukha ni Dennis de Los, gusto pa sana niyang magyabang, bakit po? Manager Wang, ilalagay ko lang po ang mga pagkaing ito sa tabi ng pwesto ko, hindi naman makakaapekto sa trabaho. Malala ang allergy ni Manager Wang sa seafood, hanggang sa puntong hindi niya kaya ang amoy nito. Kanina pa siya medyo hindi komportable dahil natagalan ng kaunti. Nang makitang Saturday pa rin ng Saturday si Dennis de Los, halos gusto niya na itong itapon palabas, allergic ako sa amoy ng seafood, naiintindihan mo ba? Itapon mo agad ang mga ito palabas para sa akin. Kung hindi, natigilan si Dennis de Los ng matagal at hindi makabawi. Sa halip, ang mga kasamahang nanunood sa tabi ang unang nakareact. Ito ay magandang pagkakataon para makuha ang loob ng bagong head.
Kaya, ilang kasamahang lalaki ang agad yamakap sa kahon ng pagkain at tumakbo palabas ng opisina. May ilan pang nagbukas ng bintana para sa bentilasyon, siniguradong walang natirang kakaibang amoy sa opisina. Nakabawi si Dennis Delos, natuklasan niyang nawawala na ang pagkain niya. Tumingala siya, bumalik na ang mga kasamahang lalaki na nagtapon ng pagkain. Nakangiting sinabi ng kasamahang lalaki, Manager Wang, yung mga pagkaing iyon ay itinapon ko na po sa koridor. Galit na tumayo si Dennis Delos, anong karapatan niyong itapon ang gamit ko? Ang mukha ni Manager Wang na medyo nasiyahan na ay sumimangot nang marinig ito, pinandilatan niya si Dennis Delos, kung ang seafood mo ang magdadala sa akin sa ospital, sa tingin mo ba papayagan ka pa ng kumpanyang manatili? Natigilan si Dennis Delos, pagkatapos ay kinimkim na lang niya ang hindi pagpayag. Isang pagkain at ang pagkakataong maging regular, alam pa rin niya kung alin ang mas mahalaga. Sinabi na ng taong iyon, mas mabuting manatiling low-key sa kumpanya, kung hindi ay walang sino mang makakapagtanggol sa kanya. Kaya, pinili ni Dennis Delos na makipagkompromiso at sinserong humingi ng paumanhin kay Manager Wang, siniguradong hindi na niya ito uulitin. Sa wakas ay gamaan na ng husto ang itsura ng mukha ni Manager Wang. Mabuti na lang at agad na na-ventilate, mas mabuti na ngayon. Binawi ko ang tingin at pag-iisip. Sa tanghali, bumili ako ng strawberry cake, sakto itong inilagay sa opisina ni Manager Wang bago pa bumalik ang ibang kasamahan. Dahil sa isang cake, mas gumanda ng kaunti ang impresyon niya sa akin. Habang ninanamnam ang cake, nakatanggap si Manager Wang ng isang tawag. At sa hapon pagpasok sa trabaho, kaming tatlo ay muling tinawag ni Manager Wang sa opisina. Palihim kong sinulyapan ang lugar kung saan ko inilagay ang cake, mukhang kinain na ni Manager Wang ang cake na binili ko bilang kapalit. Napansin ni Manager Wang ang maliit kong kilos, sumili ang ngiti sa mukha niya. Pinatawag ko kayo ngayon para sabihin sa inyo ang isang bagay. Sabay-sabay kaming tumingin. Narinig lang naming dahan-daang sinabi ni Manager Wang, pagkatapos makipag-usap sa mga nasa taas, nagbago na ang mga patakaran tungkol sa pagiging regular ng mga intern. Nang marinig ang tungkol sa pagiging regular, lalo kaming nakinig. Ipinarating ni Manager Wang ang opinyon ng mga nasa taas. Sa madaling salita, bago matapos ang internship period, kailangang gumawa ng isang plano ang mga intern tungkol sa pag-unlad ng kanilang departamento. Ang may pinakamagandang plano ang mananatili, walang limitasyon sa bilang. Ang plano ay dapat orihinal. Naiintindihan niyo ba ang ibig kong sabihin? Naging matalas ang tingin ni Manager Wang. Tumango kami. Pagkaalis sa opisina, bumalik na ako sa pwesto ko. Si Dennis Delos ay parang hindi mapakali sa upuan ng ilang minuto saka kinuha ang telepono at lumabas. Si Leo Garcia naman ay mukhang wala rin sa sarili, mukhang sobrang nalulungkot. Wala akong ipinakitang pagbabago sa emosyon. Hindi naman sa hindi ako kinakabahan, sanay lang akong itago ang tunay kong nararamdaman. Makalipas ang kalahating oras, bumalik si Dennis Delos. Mukha siyang medyo mayabang, pareho kaming nagulat ni Leo Garcia na tumingin sa kanya. Mayabang na itinaas ni Dennis Delos ang baba niya, nawala ang pagiging balisa niya kanina, anong tinitingin-tingin niyo? Hindi pa ba kayo nakakita ng gwapo? Inirapan ko siya, binawi ang tingin, at nagsimulang magtrabaho. Si Leo Garcia lang, hindi niya maintindihan kung bakit naging ganito si Dennis Delos. Hindi kaya may paraan na si Dennis Delos para manatili. Sa tatlong intern, hindi kaya siya lang ang hindi mananatili. Buong hapon, si Leo Garcia ay nalubog sa pag-aalala, bumaba ng husto ang kanyang work efficiency. Napansin ko iyon, ngunit wala akong sinabi, tinapos ko pa rin ang sarili kong trabaho gaya ng dati, umuwi sa tamang oras. Pagka-uwi ko, dumiretso ako sa study room. Sinabi ni Manager Wang ngayon na kailangang magsumite ng isang plano bago matapos ang internship period. Hindi pa ako nakakagawa nito dati, kaya nagsimula akong maghanap ng mga materyales. Hindi ko na maalayan na oras na pala ng kainan. Matagal nang naghihintay ang pamilya Delos sa hapagkainan ngunit hindi pa rin ako bumababa. Medyo nag-alala si Itay,
Tinanong ang katulong sa tabi, nasaan si Paulo de Los? Sumagot ang katulong, may kaunting inaasikaso po si second young master, ngayon po ay abala pa rin siya sa study room. Hindi rin po namin siya magambala, bahagyang kumunat ang noo ni Itay, tumingin kay ate, ganito na ba karami ang trabaho ng mga intern ngayon? Umiling si ate. Tumayo si Marco, aakyatin ko siya. Dumiretso si Marco sa ikatlong palapag, dumiretso sa kwarto ko, kumatok ng 2 beses ngunit walang narinig na sagot mula sa akin. Marahang pinaihit ni Marco ang doorknob, hindi nakalak ang pinto. Itinulak ni Marco ang pinto, agad niya akong nakitang nakaupo sa harap ng mesa at abala. Paulo de Los, oras na para kumain. Narinig ko ang boses. Tumingala lang ako kay Marco saka muling tumingin sa computer sa harap ko. Marco, hindi pa ako gutom, mauna na kayong kumain. Pagkatapos kong gawin ito, kakain na ako. Lumapit si Marco sa tabi ko, dumaan ang tingin niya sa screen ng computer sa harap ko, gumagawa ka ba ng plano? Tumango ako, oo, hindi pa ako nakakagawa nito dati, medyo hindi pa sanay. Ngumiti si Marco. Sanay ako dito. Makinig ka sa akin, kumain ka muna, mamaya tuturuan kita. Sige ba? Narinig ko ito, nagningning ang mga mata ko. Hinayla ako ni Marco pababa, mabilis akong natapos kumain, sabik na hinayla si Marco paakyat. Gayunpaman, mabilis ding sumunod si ate, sinabing kaya niya rin akong turuan. Nagtalo ang dalawa ngunit mabilis silang tinawag ni inay. Walang magawang itsura ni inay, ganyan na silang dalawa mula pagkabata. Para hindi ka maistorbo sa paggawa mo, nag-imbita ako ng tulong mula sa labas para sa iyo. Ilang minuto ang lumipas, nakaupo na ako sa study room ni Mira Cruz. Walang magawang hinawakan ko ang noo ko, tumingin sa babaeng katabi ko, yung tulong mula sa labas na sinasabi ni inay ay ikaw. Malalim na tumango si Mira Cruz, oo, mukhang ganoon nga. Noon ko lang nalaman na inirereto pala kami ni inay. Ngunit medyo wala pa rin akong magawa, intern ako ng kumpanya mo. Yung plano para sa pagiging regular, ikaw, ang CEO ng kumpanya, ang tutulong.